Una sa lahat, bumaharurot na kotse, bumangga sa bakuran ng bahay. Lalaking sakay nito, lumabas sa nakatagilid na kotse na parang walang nangyari. At nagkunwari pang usisero at saka tumakas. Maya-maya, lumabas din sa sasakyan ang dalawa pang lalaki at tumakas din. Ang buong detalye ng aksidenteng yan, abangan maya-maya lamang. Magandang gabi, Pilipinas. Sa Frontline tonight. Pagka-Pilipino ni Bamban Tarlac Mayor Alice Go, ginisa sa Senado. Pinakwento pa sa kanya ang kanyang childhood. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Po niyan, hindi ko pala naman pong Baofu. Binili ko po Mga yung hindi property nagtutugmang po. pahayag ng Installment. alkalde, himayin po Tapos natin. nung nabili ko na po yung property, that's the only time po na Pagbubukas ng klase, aagahan ngayong school year 2024 hanggang 2025. Bakasyon sa susunod na taon, magiging Abril na. Low pressure area namataan sa labas ng Philippine Air Responsibility, posibleng maging unang bagyo sa Pilipinas ngayong taon. Lalaki sa Cebu, patay ng saksakin ng ex ng kanyang ka-live-in. Ang itinuturong dahilan ng krimen, galit na matagal na raw kinikimkim. Pusang may nakatarak na kutsilyo sa ulo, pinaghahanap sa Nueva Ecija. At ang update sa ongoing ngayong Miss Universe Philippines. Sino kaya ang kokoronahan? Hindi pala nagtutugma ang mga salaysay ni Bamban Mayor Alice Go sa kanyang birth certificate. Himayin natin ang mga pagkakaiba niyan. At bukod dyan, ipinakwento rin sa alkalde ang kanyang childhood o pagkabata. Pero tila narindi ang mga senador. Sa anim mo'y memoryado na niyang sagot. Nasa frontline ang balitang yan, si Ria Fernandez. tuy tài lược lấy. Continue. Qua si Napasampol sa Senado ng Chinese dialect na Fukien si Bamban Tarlac Mayor Alice Go. Pero hindi raw siya ganun kagaling dyan. Gaya ng hindi rin daw siya masyadong marunong magkapampangan kahit sinasabi niyang sa Tarlac siya lumaki. Tagalog daw kasi silang mag-usap sa kanilang farm. Muling nanindigan si Mayor Go na isa siyang Pilipino. ako po ay isang Filipino at ang tatay ko po ay Chinese. Ako po ay, kung hindi man po ako full-blooded po na 100% po na Filipino, dahil po sa tatay ko, ako po ay isang Filipino po. Pero nang magpakwento si Senator Loren Legarda tungkol sa childhood ng Mayora, tila na rin di siya sa paulit-ulit na sagot ni Go. Nung maliit pa lang po ako, nung 1986 po, wala na po talagang malala. Although ayaw ko po talaga ma-mention yung word na wala po akong malala, pero wala po No, talaga I'm not akong maalala. asking about the day you were born. Obviously, nobody knows that. Huwag tayo magpilosopo po dito. Madam Senador, lumaki po ako sa farm. Kinulong po ako na tatay ko. Paulit-ulit naman, parang memoryado nyo. You don't have to say the same thing. Basta sa farm po. Tell us about your child. Ako sa farm. Basta tell us about your child. Sa farm. Ano ba? Huwag tayong robot. Sina Senators Risa Ontiveros at Raffy Tulfo naman, siniyasat ang birth certificate ni Mayor Go at ang hindi nagtutugma nitong kwento tungkol sa kanyang buhay pamilya. Sabi ng alkalde, anak siya sa labas. Nabuntis daw ng kanyang amang si Angelito Go ang kasambahay at kanyang nanay na si Amelia Lial, na hindi niya nasilayan sa tanang buhay niya. Pero base sa kanyang birth certificate, married o kasal ang kanyang mga magulang na sina Angelito Go at Amelia Lial. Alam mo ba na kasal yung father mo at saka mother mo? Naitanong ko rin po sa kanya, sabi po niya sa akin, hindi po sila kasal. Wala po akong idea po doon sa birth certificate ko po, na hindi po ako yung nag-prepare po ng birth certificate ko po. Lumalabas din sa mga dokumento na hindi lang isa, kundi 2 beses pang kinasal ang nanay at tatay ni Go. Pinacheck ni Senator Ontiveros ang record ng mga magulang ni Go
At lumalabas na wala raw silang birth at marriage certificates. Walang birth record at all sina Angelito Guo at Amelia Leal. So, maitatanong talaga, hindi po kaya Angelito Guo and Amelia Leal Guo don't even exist? Ayon sa Philippine Statistics Authority, posibleng ang wala talagang Angelito at Amelia, pero pwede rin namang hindi lang sila nakapagparehistro. Bukod dyan, napansin din ng senadora na sa birth certificate ni Mayor Go, Filipino ang nakalagay sa kanyang tatay. Pero mismo nga alkalde na ang nagsasabing Chinese ang kanyang ama. Kung siya ay Chinese, yung tatay nyo, bakit kaya ang sabi sa birth certificate mo na ang tatay mong si Angelito Guo ay Filipino? Bakit ganun? Your Honor, yung Angelito po, yan po yung Filipino name po ng tatay ko. Why would you say he's a Chinese national with a Chinese passport, pero ang nakalagay sa birth certificate mo ay Pilipino siya? So, naiintindihan mo ba kung bakit ang gulo-gulo po ng kwentong buhay nyo? Eto pa, napagalaman ding meron pa palang kapatid ang Mayora. Sa pagdinig noong May 7, sinabi ni Mayor Go na hindi niya tiyak kung kamag-anak nga niya sina Sheila at Ximen Go. Pero, base sa dokumento ng Bureau of Immigration, ilang beses na palang bumiyahe ang alkalde kasama si Sheila. Sheila L. Guo at Ximen L. Guo at isa pang dokumento na Sheila Leal Guo at Ximen Leal Guo. At tinanong ko sa inyo kung mga kapatid nyo sila, ang sabi nyo sa akin, hindi nyo sigurado kung kamag-anak nyo sila. Kaya po, lahat na lang po naging sagot ko po is I don't know, hindi ko po alam. Dahil ayaw ko po madamay pa po ang ibang tao. Sa kabila ng mga kwestiyon sa pagkatao ng Mayora, nanindigan ang kanyang kampo sa pagka-Pilipino ni Go. Wala na siya ibang passport. So now, the burden of proof transfers to the accuser. Napatunayan nila na peke yung mga hawak naming dokumento. Yung kanyang birth certificate, yung kanyang passport, ilang beses na po yun na-renew. Naungkat din sa pagdinig ng Senado ang kaugnayan ni Mayor Go sa ilang kasosyo niya sa negosyo na sangkot sa money laundering sa Singapore. Pero sabi ng alkalde, kahapon niya lang ito nabalitaan sa social media. Hindi naman yan bumenta kay Ontiveros. Hindi ba dapat kung papasok kayo sa ganyang kalaking negosyo, napakalaki kumpara sa mga nauna nyo ng mga negosyo, hindi ba dapat nag-due diligence kayo? Matapos ang pagdinig ng Senado, giniit ng Mayora na hindi siya espiya ng China. Ako po ay isang Filipino. Yun lang po. At Maraming salamat. lalo na po hindi po ako spy. Nagbabalita mula sa Frontline. Ria Fernandez, News 5. Pinagtataka ng mga kongresista kung bakit daw maraming estudyanteng Chinese sa Cagayan kung saan merong mga EDCA sites. Nagkataon lang ba yan o baka naman daw sinasadya? Nasa Frontline na balitang yan si Marian Enriquez. Sa pagdinig sa Kamara ngayong araw, pinagpaliwanag ang ilang ahensya ng gobyerno kung bakit dumami ang Chinese foreign students sa bansa. Sa huling tala noong Abril, mahigit 17,000 foreign students ang nag-aaral sa Pilipinas. Sa bilang na yan, pinakamarami ang Indian nationals na sinundan ng Chinese nationals. Ayon sa Commission on Higher Education o CHED, sa Metro Manila pinakamarami ang mga estudyanteng Chinese. Ikalawa naman sa Cagayan, halos 1,300 Chinese daw ang nag-aaral doon, bagay na ipinagtataka ng ilang kongresista. Sa dami nating universities, bakit sa Maynila maintindihan natin, di ba? Lahat papunta ng Maynila. Pero kung papunta ng Tugigaraw, bakit nandun sila? Hindi ba ito naging red flag para sa CHED? At mag-alarma kayo, nakakaiba naman po ito. This is something out of the ordinary. We did not see a concern yet at that time because yun nga po, if we base it on data, one, it's not the Chinese students with the highest number of foreign students, it's Indian nationals po. And then second, it's NCR po with the highest. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng dumami ang foreign students sa bansa dahil sa pag-promote ng Pilipinas bilang isang regional and global education hub. Sinabi naman ng CHED na maaaring pinili ng mga dayuhan na mag-aral sa bansa dahil mas mura rito. The general categories pa rin po ang ground nila for pursuing international study here in the Philippines, which is the English as a medium of instruction, quality institutions. On the part of Region 2, SPUP is one of our autonomous and regulated institutions, Madam Chair. And of course, affordability po siguro. Masinsin naman daw na kinikilatis ng DFA ang mga dokumento ng mga nag-a-apply para sa student visa.
Magkakaroon daw ng pagpupulong ang DFA bukas para talakayin ang issue sa mga visa. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Aagahan na ang pagbubukas ng klase sa susunod na pasukan alinsunod sa utos ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang bakasyon magiging Abril na. Nasa frontline ng balitang yan si Shyla Francisco. Nagpulong kahapon sina Pangulong Bongbong Marcos kasama si Vice President at Education Secretary Sara Duterte. Masinsinan nilang pinag-usapan ang tungkol sa bagong school year calendar para maibalik sa dating Hunyo hanggang Marso ang pasukan. Ang rekomendasyon ng DepEd, simulan ng klase sa July 29, 2024 hanggang March 31, 2025. Dalawang inilatag na opsyon. Una, magkakaroon ng dagdag na 15 Saturday classes para mabuo ang 180 days na pasok. Pangalawa, walang Saturday classes pero mas maikli ang kabuang pasok, 165 days lang. Ayon kay Pangulong Marcos, sa option 1, hindi mainam na magkaroon ng Saturday classes. Sa option 2 naman, masyadong maikli ang 165 days. Kaya ang desisyon ni Pangulong Marcos, wala sa mga pinagpipili ang yan. Ang mangyayari, July 29, 2024 ang pasukan. Pero April 15, 2025 ang huling araw ng klase. Walang Saturday classes. Wala namang problema sa DepEd ang inaprobahang school calendar. Yung Saturday class, mahihirapan po kasi tayong ma-implement yan because syempre that will entail additional work for our teachers and kahit yung ating mga learners, no, ang pananaw naman ng DepEd, baka magkaroon tayo ng fatigue. Ang inadjust na schedule ay hakbang para unti-unting maibalik ang dating school calendar. Para pagdating ng 2025 hanggang 2026, maging Hunyo hanggang Marso na ulit ang pasukan. Nagsimulang panawagang ibalik ang dating school calendar dahil sa sunod-sunod na suspension ng face-to-face classes, bunsod na matinding init ng panahon. Idinadaing din ng mga estudyante, magulang at guro ang epekto ng El Nino sa kalidad ng edukasyon. Paniguro naman ng mga guro, di maapektuhan ang pag-aaral ng mga bata sa ginawang adjustment ngayon. This is the only adjustment, no? This is the only transition we need, no, para makabalik po tayo dun sa old school calendar po natin. Sacrifice po talaga siya. Maglalabas ng Department Order ang DepEd sa detalye ng bagong school calendar. Bagamat para lang ito sa pampublikong paaralan, pwede rin itong sundin ng pribadong eskwelahan. Nagbabalita mula sa Frontline, Shyla Francisco, News 5. 8 estudyante nagpa-practice ng performance ang nahilot hinimatay sa auditorium sa Davao City. Hindi raw kasi binuksan ng aircon dahil libre lamang naman daw itong pinagamit sa kanila. Nasa Frontline na balitang yan si Elaine Culencio. Sa kuhang ito sa hallway sa labas ng isang private auditorium sa Davao City, makikita ang isang babaeng buhat-buhat. Pinaupo muna siya sa silya hanggang sa dumating ang mga responder. Chinek ang kalagayan ng babae. Maya-maya pa, 3 iba pang makikitang nakaupo sa silya at chinecheck ng mga otoridad. Agad silang ginamot. Hindi na nakuhanan pa sa video pero umabot sa 8 grade 7 students ang hinimatay at nakaranas ng panghihina sa gitna ng kanilang practice para sa gagawing performance sa isang event sa Santa Ana National High School. Ang mismong pamunuan ng eskwelahan ang naghanap ng auditorium kung saan gaganapin ang kanilang school year ender. Pero aminado ang principal na hindi nga maayos ang ventilation doon. Nahimatay for the reason na number 1, medyo poor ventilation kasi dalawa lang yung fans lang ang nag-function. And then we found out na hindi pala nakapag-rest ng enough, sufficient yung mga bata kasi maaga silang gumising and then kukunti lang kinain. Paliwanag naman ng pamunuan ng auditorium, libre nila itong pinagamit sa paaralan kaya hindi na nila binuksan ng mga aircon. Nag-abiso rin daw sila na magdala ng extra electric fan. Sa ngayon, nasa maayos naman ng lagay ang 8 estudyante. Nagbabalita mula sa Frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Isang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ngayon sa Pag-asa o ng Pag-asa. Huling namataan ang LPA sa layong 1,200 kilometers, silangan ng timog silangan ng Mindanao. Ngayong gabi o bukas ng umaga ito posibleng pumasok sa bansa.
kung sakali ito ang magiging unang bagyo ngayong 2024 na tatawaging Aghon. Makakatulong ito sa buwababang level ng tubig sa Angat Dam, lalo't malapit ng sumadsad sa minimum operating level na 180 meters ang dam dahil sa El Nino. Ayon sa Pag-asa, kakailanganin ng 2 hanggang 3 malalakas na bagyo para tumaas ang tubig sa dam. Posibleng na ito na sa Pilipinas ang bagong COVID Omicron subvariant na Flirt. Sinabi yan mismo ni Health Secretary Ted Hermosa. Kabilang ito sa mga nangungunang COVID cases ngayon sa Singapore. Variant of interest din ito sa India. Pero sabi ni Secretary Hermosa, walang dapat ikabahala. Kahit mabilis itong makahawa, hindi naman daw ito ganun kadelikado. Hindi rin nirekomenda ng kalihim na muling higpitan ang ating health protocols. Mas mainam pa rin daw na mag-face mask na lang. Sa ibang balita, nauwi sa aksidente ang karerahan ng mga motor sa Cagayan. Isang rider ang patay matapos magulungan ng motorsiklo. Yan at iba pang disgrasya sa frontline report ni Brian Basa. Nagkarerahan ang mga motor na ito sa barangay San Francisco sa Bagao, Cagayan noong linggo. Bahagi yan ng taunang fiesta sa lugar. Makalipas ang higit 20 minutos sa karera. Makikitang sumemplang ang 2 rider na ito. Nagulungan na pala ng motor ang isa sa mga rider. Agad namang rumisponde ang mga medic. Sa kasamaang palad, binawian ng buhay ang rider. Kinilala ang biktima na si Jansen Araw, 22 anyos na graduating criminology student. Ayon sa mga otoridad, wala raw permit sa munisipyo ang naturang motocross event at hindi rin ipinabatid sa pulis. Ipinatigil ang karera ng mga motor matapos ang aksidente. Bulagta ang lalaking ito matapos sumalpok sa isang pickup truck sa Pasakaw, Camarines Sur kaninang umaga. Wasak ang harapan ng pickup sa lakas ng pagkakabangga. Isinugod sa ospital ang driver ng motor at ang kanyang angkas. Pero kalaunan, namatay ang angkas ng motor habang ginagamot. Siya si Romeo Nuica, barangay captain ng barangay Bicol. Sugatan naman ang angkas niyang si Alfredo Canyo. Batay sa investigasyon, habang binabagtas ng pickup truck ang kurbada at paahon na kalsada sa Sitio Mainit Road, biglang nawalan ng kontrol ang driver nito at napunta sa kabilang linya. Nakasalubong ng pickup ang motor hanggang sa tuluyang magsalpukan ang 2 sasakyan. Nasa kustodiya na ng Pasakaw Police ang driver ng pickup. Nagbabalita mula sa Frontline, Brian Basa, News 5. Totoong may nakausap na Chinese military attaché si dating Armed Forces Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos. Pero hindi raw totoo ang sinasabi ng China na meron silang secret deal. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. I did not forge any agreement at the level and magnitude that would bind our two countries for the long term and redefine foreign policy. Sa unang pagkakataon, sinagot ni dating Armed Forces Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos ang isyu kaugnay ng kanyang umano'y New Model Agreement sa Chinese Embassy tungkol sa West Philippine Sea. Sa pagdinig ng Senate Committee on National Defense and Security at Foreign Relations, inamin ni Carlos na may nakausap siya sa telepono na isang Senior Colonel Lee na isang Chinese military attaché. Nang usisain ng News 5 si Carlos, sinabi niyang ang kanyang nakausap ay si Senior Colonel Lee Jianzhong. Pero giit ni Carlos sa pagdinig, wala siyang pinasok na anumang kasunduan na ikapapahamak ng ating national security. The term common understanding, new model, were not part of our conversation, Mr. Chair. It's only about, it lasted for 3 to 5 minutes. Ayon kay Carlos, pinag-usapan nila kung paano mababawasan ang tensyon sa West Philippine Sea. Pero hindi na niya idinetalye ang pag-uusap at tatalakayin na lang daw ito sa isang executive session. Nasa kalagitnaan daw siya ng operasyon sa West Philippine Sea nang tawagan ni Lee at hindi niya alam na nire-record na pala ang pag-uusap nila. So I have not given my consent to record to anybody. And I have not been asked for permission to do so, Mr. Chair. Were you surprised when the military attaché called you? Yes, sir. That is not normal
in the conduct of our RORE mission is always a unilateral action or unilateral decision on our part to conduct the RORE. But for this particular RORE, he called me. Matapos ilabas ng Chinese Embassy sa ilang media outlets ang transcript ng pag-uusap, tinext pa raw siya ni Lee para mag-sorry. Hindi raw ito sinagot ni Carlos. Para sa mga senador, ginagamit ng China ang issue para manipulahin at guluhin ang taong bayan. Pinuna naman ni Senator Francis Tolentino ang Department of Foreign Affairs dahil hindi raw agad ipinatawag si Chinese Ambassador Wang Xilian. Pero sabi ng DFA, kailangan may maisa pa munang kaso sa diplomat bago sila umaksyon. Meron daw kasing immunity ang mga diplomat sa ilalim ng Vienna Convention. Ayon sa Department of Justice, kailangan munang ipa-waive ng China ang immunity na ibinigay sa Chinese military attaché na nakausap ni Vice Admiral Carlos. Pero kung hindi raw ito mangyari, pwede na raw ideklarang persona non grata ang sangkot na diplomat. Gagamitin naman daw ng DOJ ang sworn statement ni Carlos para mag-imbestiga at gawing basihan para magsampa ng kaso. Hindi dumalo sa pagdinig ang mga opisyal ng Chinese Embassy. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Susunod, lalaking umawat sa pagtatalo ng mag-ex na patay sa saksak. Sa pool sa CCTV, humaharurot na kotse, dumausdos at tumagilid sa bakuran ng isang bahay. Magbabalik pa ang Frontline Tonight. Patay ang isang lalaki sa Cebu na masaksak ng ex ng kanyang kalibin. Ang suspect may matagal na palang tinatagong galit sa biktima. Nasa Frontline ng balitang yan si John Aroa. Bumulagta ang 26 anyos na lalaking ito matapos pagsasaksakin sa barangay Poblasyon sa Toledo City, Cebu noong linggo. Ang biktima kinilalang si Jenard Barreta. Sinugod siya sa ospital pero namatay rin. Na-recover sa crime scene ang duguang kutsilyong ginamit. Naaresto ang suspect na si Jonry Anotado. Sa investigasyon, nag-inuman sina Barreta at Anotado nang biglang dumating ang ex ni Anotado na ngayoy ka-live-in ni Barreta. Nagtalo ang suspect at ang dati niyang asawa hanggang sa nag-amok si Anotado at kumuha ng kutsilyo para saksakin ang ex. Pero pumagit na si Barreta at siya ang nasaksak sa dibdib. Inamin naman ng suspect ang krimen pero giit niya nadala lang siya ng galit. Nakakulong na ang suspect at maharap sa kasong homicide. Nagbabalita mula sa Frontline, John Arua, News 5. Pasado na sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara ang panukalang Absolute Divorce Bill. 126 ang pabor, 109 ang tumutol, habang 20 ang nag-abstain. Sa ilalim ng panukala, kabilang sa grounds para sa absolute divorce ang physical violence, drug addiction o habitual alcoholism, homosexuality, marital infidelity o pagkakaroon ng anak sa iba, pati na ang pagbabanta sa buhay ng petitioner. Gayun din ang pag-iwan ng walang matibay na dahilan ng higit 1 taon o kung legally separated na ng 2 taon o higit pa. Kasama rin dyan kung mayroong psychological incapacity at irreconcilable differences ang mag-asawa. Nasa Senado na ngayon ang bola kung magpapasa ito ng katulad na panukala para tuluyang maisabatas ang divorce bill. Arestado ang dating barangay Tano, the top 2 most wanted ng Manila Police District para sa kasong rape. Nagpanggap na mga bumbero ang mga pulis para hindi maudlot ang pag-aresto sa 59 anyos na lalaking yan sa Tondo kahapon. 3 taong nagtago ang suspect matapos molestyahin ang anak ng dati niyang kinakasama sa Abad Santos. Nakakulong siya ngayon sa Manila Police District. 3 suspect ang arestado sa lipat bahay modo sa Tondo, Maynila. Ang siste, maghahakot sila ng gamit ng customer pero budol pala dahil hindi nila yan i-deliver sa nakatakdang lugar. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Diretso mo yung paa mo. Diretso mo yung paa mo. Tensyonado ang pagkakaaresto sa 3 lalaking ito sa Tondo, Manila noong Biyernes. Diretso mo yung paa mo. Hindi na sila nakatakas sa mga operatiba ng NBI Cybercrime Division.
Pagbukas sa truck na dala ng mga suspect, tumambad ang mga itinakbo nilang gamit sa isang bahay. Modus pala nila ang lipat bahay service at biglang maglalahong parang bula. Ayon sa NBI, nagpanggap na transport service ang tatlo. Kukuha sila ng customer na magpapalipat ng mga gamit pero hindi nila i-deliver ang mga hinakot. Nakulate na lahat ng items, dadalhin naman ngayon sa isang lugar, instead na yung intended location, dadalhin doon kung saan may ikalawang vehicle, which is controlled by the perpetrator. So ita-transfer ngayon lahat ng items from the tracking service doon sa controlled vehicle, and then from there, maglalaho na parang bulayo. So nagbayad na sila for the services, at the same time, nawalan pa sila ng mga gamit sa kanilang bahay. So, malalaki to. May mga, yung iba nga, may yung motor, yung single na motor. Yung iba, ref, aircon. Nasa 6 na reklamo na ang natanggap ng ahensya kaugnay sa modus ng mga suspect. Ang 28 anyos na biktimang ito, 80,000 piso ang ibinayad sa grupo para ipadala ang gamit mula Parañaque pa Davao. Sa Facebook page na Lipat Bahay Mindanao daw niya nakausap ang mga suspect. Sabi niya sa akin na 4 days lang po daw, dadating na daw sa Mindanao yung mga gamit ko. Tapos nagtataka na po yung partner ko kung bakit lagpas 4 days na hindi pa rin sila nagre-reply, walang update. Tapos doon nagtaka na talaga ako after 2 weeks na pag-aantay, wala talaga. Hindi ko na din matawagan, hindi sila sumasagot. Out of coverage area na din. Matinding perwisyo raw ang idinulot sa kanila ng ginawa ng mga suspect. Lalo't nagkakahalaga ng hanggang 400,000 piso ang gamit na tinangay ng mga ito. Hindi pa nababawi ang mga gamit ng biktima. Nasa kustodiya na ng mga otoridad ang 3 suspect na mahaharap sa reklamong estafa, theft at computer-related forgery in relation to Cybercrime Prevention Act. Paalala ng otoridad para makaiwas sa lipat bahay modus. Make it sure na yung kausap nyo, especially pag online platform yan, mayroong silang physical office. Alam nyo yung address ng physical office para kung sakaling may problema, madali nyo mapuntahan. Pangalawa, yung kakausapin nyo through online engagement, make it sure na real identity. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Showbiz Tonight na tayo. Viral ngayon ang concert ni Taylor Swift sa Stockholm, Sweden dahil sa problema sa kanyang microphone at wardrobe. Just talk amongst yourselves. Bago pa man magpiano, kinakapana ng singer ang lapel sa likod niya hanggang sa hinubad niya na ang harapan ng kanyang blue dress para ayusin ito. Kaya na-reveal ang panloob na outfit ng singer. Nahirapan si Taylor ayusin ang lapel at ang kanyang suot kaya tumulong ng isang concert staff. Pero the show must go on kaya nagpatuloy pa rin ang The Eras Tour sa Sweden. Ito ang dapat nating abangan. Ipalalabas na rin sa Todo Max Primetime ang kapatid serye na Lumuhod Ka sa Lupa. Nasa frontline ng balitang yan si MJ Marfori. Mga kapatid, mga ka-Viva, lilipat na po tayo sa Primetime ngayong June. So yeah, I'm very blessed and honored to share this news with you guys. Yan ang pasabog ni Lumuhod Ka sa Lupa star Kiko Estrada ngayong araw. Ang revelation pa ni Kiko, kahapon nang dinalaman ng cast ang big move na ito. Oh, yesterday, they surprised me with a letter and yeah, they got my authentic reaction. And I think everyone also in the cast. Para sa bonggang good news na ito, isang engranding press con din at live announcement ang inihanda ng agency ni Kiko na Viva Entertainment para sa kanya. Ang mga kaganapan na ito at special treatment, hindi inakala ni Kiko na mangyayari. Lalo na at noong lockdown, nag-contemplate na siyang sumuko sa showbiz. We worked hard, but no expectations. Yung parang we just put our head down, we worked, and we tried to give the best quality content for the story. Pero ano ito? With great career comes greater intriga? Hindi kasi nakaligtas si Kiko sa tanong kung open ba siya makatrabaho ang kapwa Viva artist at ex-girlfriend niya na si Heaven Peralejo. I mean, for me, it's just work. It's just work, but I just don't want any stress in my life. Because this Lumuhod Ka sa Lupa came from peace of mind, came from
rebirth, if you want to call it. Bago ang kanilang The Big Primetime Move, tutukan pa rin ang Lumuhod Ka sa Lupa weekdays pagkatapos ng Eat Bulaga sa TV5 with replays at 8 p.m. sa Sari Sari Channel sa Signal. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Yan muna ang ating showbiz update at may mainit pa akong chika mamaya. Susunod sa Pulse Video ang pagsalpok ng kotse sa bakura ng isang bahay sa England. Mga sakay ng kotse, basta na lang tumakas. Sa pool din sa video ang tila paghabol ng Dust Devil sa mga tao sa isang hotel sa UK. At hinahanap na ang bagong pambato ng Pilipinas sa Miss Universe. Sino kayang mananalo ngayong gabi? Tutok lang mga kapatid dito sa Frontline Tonight. Sa pool sa video ang pag-araro ng isang kotse sa bakura ng bahay sa United Kingdom. Ang mga sakay ng kotse lumabas, sabay tumakas. Na itong Frontline News Abroad. Sa kuha ng CCTV, makikitang payapa at tahimik ang bahay na ito sa Bradford, West Yorkshire sa England. Nang biglang may narinig na tunog ng humaharurot na sasakyan. Maya-maya pa, may dumating na kotse at tinumbok ang bakod ng bahay hanggang sa tumilapon ang kotse. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang mga bakod ng bahay. Nayupi rin ang ilang bahagi ng kotse. Isa-isang lumabas ang mga residente para tingnan ang aksidente. Makikita ang paglabas ng lalaking ito mula sa tumagilid na kotse. At saka lumakad palayo na parang walang nangyari. Bumalik ang lalaki sa kotse na para bang nakikiusyoso lang at saka lumakad sa kabilang direksyon. Maya-maya pa, lumabas na rin ang kotse ang dalawa pang lalaki at saka nagsitakas. Nakita pa silang tumakas ng may-ari ng bahay. Buti na lang, walang nasaktan sa nangyari. Tinutugis na ng mga pulis ang tatlong suspect. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Sa United Kingdom pa rin, nanalasa ang Dust Devil sa parking lot ng isang hotel. Sa kuha ng CCTV, makikita ang pagbuo ng Dust Devil. Dinaanan nito ang ilang sasakyan. Dahil sa takot, nagtakbuhan ng mga guest ng hotel. Pero makikita ang isang lalaki na binalikan ang naiwan niyang alak sa mesa. Namumuo ang Dust Devil kapag umaangat ang mainit na hangin at humahalo sa malamig na hangin. Abangan, Clint Bondad, trending matapos mapansin ng netizens na si Tom Rodriguez lang ang pina-follow niya sa Instagram. At sino kayang tatangaling bagong Miss Universe Philippines 2024? Tuloy-tuloy ang balitaan dito sa Frontline Tonight. Ito ang mainit. Iniintriga ngayon ang aktor na si Tom Rodriguez at model na si Clint Bondad. Napansin kasi ng mga marites na si Tom lang ang nag-iisang pina-follow ni Clint sa Instagram. Naka-follow din ngayon si Tim kay Clint. Marami tuloy ang nagtatanong kung anong meron sa kanila. Wala pa namang comment dito sina Clint at Tom. Kilalang ex-boyfriend ni Miss Universe 2018 Catriona Gracie Clint, habang hiwalay naman si Tom sa aktres na si Carla Abellana. This is it! Down to top 10 na ang Miss Universe Philippines 2024. Pasok dyan ang laging trending na sina Alexi Brooks ng Iloilo at Chelsea Manalo ng Bulacan. Kasama rin nila sina Tiffany Janson ng Cebu, Christy McGarry ng Taguig at Victoria Vincent ng Bacoor. For the top 10 din ang ilan sa fans favorites na sina Atiza Manalo ng Quezon Province at Stacey Gabriel ng Cainta.
pati na sina Cyril Payumo ng Pampanga, Anita Gomez ng Zambales at Tara Valencia ng Baguio. Ongoing ngayon ang coronation night ng Miss Universe Philippines 2024. At yan ang latest and hottest sa showbiz tonight. Ako si Jana Lipon. Happy Wednesday mga kapatid! Para naman sa ating pabawang Pampa-Good Night, tulog is life. Totoo yan. Kaya panalo ang antukin sa isang power nap contest sa South Korea. Nakaiga sa mga inflatable sa parke sa Seoul ang 100 kalahok. May mga nakabihis ng pantulog, may unan at eye mask ang karamihan. Nagpahimbingan sa pagtulog ang mga contestant sa loob ng higit 1 oras. Sinukat ang heart rate nila para malaman kung sino ang pinakamahimbing matulog. Isa ang South Korea sa mga bansang kulang sa tulog. Ang power nap contest ay para ipakita ang kahalagahan ng pahinga. Naisip ko yung frontline tonight. Kasama tayo sa kulang sa tulog. Oo. Diba? Tulog is life, Bakit 1 oras lang yung contest? Bitin, ano? Oo. So ano ba yan? Ilan ba gusto mo mga 9 hours? 8 hours, di ba? Baka wala na daw magbantay, magtuloy-tuloy yung tulog nila. Ikaw naman. Ano yung kung isa lang pinafollow ng isang tao doon sa Instagram? Kung wala siyang load para makapollow ng iba? Nasa kanya na yun kasi kung sino ba talaga gusto niya i-follow eh. Baka naubusan niya Natakot talaga siya ng ako data. dyan. Baka nga naubusan siya ng data. No? Di ba? Grabe baka kayo. nag-cut off na yung data niya. Sinajudge nyo si Clint na kulang. Manisyoso kayo. Kulang sablog. At yan po ang 45 minuto pag-imas malagang headlines. Balitan at diskusyon para sa paghubog ng matalinong opinyon. Kami yung kasangga sa pagbabalita. Ako po si Mehan Los Baños Oroseo. Ako lang po si Ed Lingao. Magandang gabi.